Mike Defensor magsasampa ng kaso kay NBI Chief Matibag. Ano kaya ang isasampa? Huli sa ating balita, Land Bank may ginawa kay Senator Win Gatchalian. Ano kaya yun? At yan ang aalamin natin sa JP Amazing Stories. Matapos ang ilang araw na banggaan sa Senado, umabot na sa Supreme Court ang kontrobersya tungkol sa June 3 session kung saan 12 senators lamang ang present pero idineklarang may quorum at nagkaroon ng pagbabago sa liderato. Sa sesyong iyon, na-install si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President. Habang mariin naman itong kinwestiyon ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano. Dahil dito, naghain ng petisyon ang high school teacher na si John Barry Tayam na humiling sa Korte Suprema na kilalanin bilang legal ang quorum na binuo ng 12 senators at patunayan na valid ang nangyaring session. Pero nitong June 10, 2026, ibinasura ng Supreme Court ang petisyon. Ayon sa pahayag ng Korte Suprema, hindi dahil pinasyahan na nila kung tama o mali ang quorum na 12, kundi dahil wala raw legal standing ang petitioner. Ibig sabihin, hindi na ipakita ni Tayam na siya mismo ay direktang nasaktan, naapektuhan o nasa agarang panganib na mapinsala dahil sa nangyaring Senate session. Sa madaling salita, hindi sapat na taxpayer o voter lamang siya para hilingin sa Korte Suprema na pumasok sa internal leadership dispute ng Senado. Dito mahalaga ang naging desisyon ng SC. Hindi nito sinabi na mali ang June 3 session. Hindi rin nito sinabi na tama ang Gatchalian Block. Ang malinaw lang, hindi tinanggap ng Korte Suprema ang petisyon dahil sa teknikal na dahilan. Hindi raw tamang partido ang naghain ng kaso. Kaya kung may gustong dalhin ulit ang issue sa Supreme Court, kailangang manggaling ito sa taong o grupong may malinaw at direktang injury, tulad ng isang opisyal o senador na talagang naapektuhan ng Senate leadership dispute. Samantala, nananatili pa rin ang tensyon sa Senado. Patuloy na kinukwestiyon ng Cayetano Block ang legalidad ng June 3 session, habang ipinaglalaban naman ng Gatchalian Block na valid ang kanilang ginawa base sa quorum at sa mga naunang legal precedent. Dahil wala pang pinal na desisyon ang Supreme Court tungkol sa mismong tanong kung sapat nga ba ang 12 senators bilang quorum, nananatiling nakabitin ang pinakamalaking issue: sino ba talaga ang lehitimong leader ng Senado? Lalong umiinit ngayon ang kontrobersya sa likod ng tinatawag na Maleta Boys at umano'y maanumalyang flood control projects. Sa gitna ng investigasyon, lumutang naman ang panibagong banggaan. Hindi na lang tungkol sa mga aligasyon ng suhol at testimonya, kundi tungkol na rin sa paraan ng pagpapatawag ng National Bureau of Investigation kay dating anakalusugan Party List Representative Mike Defensor. Ayon sa kampo ni Defensor, pinag-aaralan na nila ang posibleng pagsasampa ng reklamong administratibo o kriminal laban kay NBI Director Melvin Matibag. Ito ay kung magpapatuloy umano ang paulit-ulit na pagpapadala ng subpuena kay Defensor kaugnay ng isinasagawang investigasyon. Para sa abogado ni Defensor na si Attorney Ferdinand Topacio, nagmumukha na raw itong pattern of harassment. Lalo na kung paulit-ulit ang pagpapatawag pero wala namang formal na kasong isinasampa sa tamang forum. Ipinaliwanag ni Topacio na kung naniniwala ang NBI na may nagawang krimen si Defensor, dapat umano itong idaan sa tamang proseso. Ibig sabihin, maaari umanong magsampa ng reklamo ang NBI sa piskalya at doon ilahad ang mga ebidensya. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng malinaw na proseso kung saan makakasagot ang kampo ni Defensor at matitimbang ng prosecutor kung may sapat na basihan para magsampa ng kaso sa korte. Pero para sa kampo ni Defensor, hindi umano tama na paulit-ulit na patawag ang NBI kung ang layunin ay paulit-ulit lamang siyang imbestigahan ng walang malinaw na direksyon. Ayon kay Topacio, may mga batas na nagbibigay pananagutan sa mga opisyal ng gobyerno kung sakaling napatunayang may pag-abuso sa kapangyarihan. Kaya kung magpapatuloy daw ang ganitong sitwasyon, posibleng dalhin nila ang reklamo sa Department of Justice o sa Office of the Ombudsman. Nag-ugat ang lahat ng ito sa alegasyon na si Defensor umano ay nagbigay ng tig 5 milyong piso sa 18 individual na iniuugnay sa dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico.
Ang mga individual na ito ay sinasabing nagpakilala bilang dating bagmen o mga taong may kinalaman umano sa pagdadala ng malalaking halaga ng pera na konektado raw sa flood control anomalies. Ayon sa mga naunang pahayag ni NBI Director Matibag, may impormasyong natanggap ang kanilang ahensya na ang 18 katao umano ay tumanggap ng tig 5 million pesos kapalit ng kanilang testimonya. Dahil dito, nais ng NBI na makuha ang panig ni Defensor at linawin kung ano ang papel niya kung mayroon man sa usaping ito. Pero hindi dumalo si Defensor sa ikalawang subpoena hearing ng NBI. Ang kanyang abogado ang humarap at doon na rin sinabi ang kanilang posisyon. Kung may kaso, isampa na. Kung may ebidensya, dalhin sa piskalya. At kung walang sapat na basehan, huwag na umanong gawing walang katapusang pagpapatawag ang proseso. Mas naging komplikado pa ang kontrobersya matapos sabihin ni Matibag na may mga indikasyon umanong coach o pinaghandaan ang testimonya ng 18 na sinasabing bagmen. Ayon sa kanya, tila may koordinasyon sa ilang pahayag, lalo na nang magkaroon umano ng pagbabago sa mga affidavit kasunod ng pagbabago sa liderato ng Senado. Sa pananaw ng NBI chief, maaaring hindi raw simpleng independent whistleblowing ang nangyari, kundi isang planadong operasyon na may mga taong nasa likod. Binanggit din ni Matibag na may mga testimonya umanong nagsasabing may mga allowance o suportang pinansyal na ibinibigay sa ilang individual. May mga pahayag din umanong nagsasabing matagal nang magkakasama ang grupo bago pa sila lumabas sa publiko. Dahil dito, mas lalong gustong silipin ng NBI kung sino ang nag-ayos, sino ang nagpondo, at sino ang posibleng nakinabang sa paglabas ng mga alegasyong ito. Sa kabilang banda, hindi rin basta-basta ang akusasyon ng kampo ni Defensor laban sa NBI. Kapag sinabi nilang harassment ang nangyayari, pinupunto nila na dapat may limitasyon ang kapangyarihan ng isang ahensya sa pagpapatawag ng isang tao. Para sa kanila, hindi dapat gamitin ang subpena bilang paulit-ulit na pressure kung wala namang malinaw na kasong dinadala sa piskalya. Patuloy ang banggaan sa liderato ng Senado sa pagitan ng kampo ni Senator Sherwin Gatchalian at Senator Alan Peter Cayetano. Pero sa pinakahuling pahayag ni Gatchalian, iginiit niya na nasa kanyang panig na ang operational management at operational control ng Senado matapos makumpleto ang paglipat ng authorized signatures sa Land Bank. Ayon kay Gatchalian, nakapirma na siya sa mga tseke at dokumento para sa financial transactions ng Senado, kabilang na ang pagpapalabas ng sweldo at benepisyo ng mga empleyado. Sinabi ni Gatchalian na mahalaga sa kanya na tuloy-tuloy ang operasyon ng Senado at walang maantala sa sweldo ng mga kawani. Ayon sa kanya, marami raw empleyado ang kinakabahan dahil sa leadership dispute, kaya tiniyak niyang prioridad niya ang kapakanan ng mga staff at empleyado. Sa Facebook post niya, sinabi rin niyang kinilala na siya ng financial institutions bilang authorized signatory para sa mga transaksyong pinansyal ng Senado. Ibig sabihin, sa praktikal na operasyon, siya na ang pumipirma sa payroll checks, benepisyo at iba pang dokumentong may kinalaman sa pondo ng Senado. Pero sa kabila nito, hindi pa rin umatras si Senator Alan Peter Cayetano. Patuloy pa rin niyang iginiit na siya ang lehitimong Senate President at kailangan umano ng 13 na boto para mapalitan ang liderato ng Senado at mga committee chairpersons. Nag-alok din si Cayetano ng interim arrangement kung saan parehong kampo sana ang pipirma sa mahahalagang dokumento para hindi maipit ang mga empleyado sa gitna ng sigalot. Ngunit ayon sa ulat, tinanggihan ito ng kampo ni Gatchalian. Samantala, kinilala na rin ng House of Representatives at Malacanang ang liderato ni Gatchalian. Dahil dito, mas lumalakas ang posisyon ng kanyang kampo na sila na ang may kontrol sa Senado. Lalo na't sila na rin ang naglalabas ng mga direktiba sa administrasyon ng kapulungan. Isa na rito ang work from home setup noong June 10 hanggang 11 dahil sa umano'y banta sa seguridad sa Senate premises. Sa ngayon, malinaw na hindi lang usapin ng titulo ang labanan sa Senado. Ang mas malaking tanong ngayon, sino ang tunay na may hawak ng operasyon, pondo, dokumento at kapangyarihan sa loob ng institusyon? Para sa kampo ni Gatchalian, ang pagkapirma niya sa payroll at pagkilala ng Land Bank
ay matibay na ebidensya na sila na ang may kontrol. Pero para sa kampo ni Cayetano, hindi pa tapos ang laban hanggat walang malinaw na 13 na boto na magpapatunay sa pagpapalit ng liderato. Tingnan na natin yung Tweety Bird niya kung ano nga ba mangyayari dito sa Senate Flix dahil talagang lahat naka-hook up, talaga lahat nakabantay diyan. Yung mismong medyo na may kumonti lang yung nanonood dahil nga nakabantay dito sa nangyayari sa Mindanao, yung lindol sa Mindanao. Pero tuloy-tuloy tong Senate Flix parang talagang di rin papaawat yung magkabilang panig. Kausapin natin si Attorney Jess Falsis, isa pong political scientist at public interest lawyer. Magandang hapon po, Attorney Jess. Good afternoon, Sir Zandro and Mamaan. Good afternoon. Kamusta? Anong latest? Anong latest? Saan ba pupunta to? Kanina, di ba, a few hours ago, Senator Win Gatchalian said that he has a full operational control of the Senate. What does that mean? Kasi bago ko pumunta dito, nagsabi ng isang Tweety Bird na lumilipad sa Senado na si Senator Win Gatchalian na talaga ang winirecognize ng Land Bank. Okay, bakit importante yun? Kasi yung bank account ng Senado, in terms of sweldo. Hindi lang sweldo. Budget. Importante din yung MOOE ng mga senador. Hindi na yan dadaan kay Senator Alan Peter Cayetano. Hindi na natin siya matawag na Senate President. We have to call him na. I have to call him na Senator Alan Peter Cayetano. Hindi na siya yung pumipirma niyan at hindi siya yung kinilala ng Land Bank. Apparently. Kasi kakapirma lang kanina, just a few hours ago, ni Senator Win Gatchalian, acting Senate President, ng lahat ng mga documents relating to financial aspects of the Senate. What does that mean? That means talagang de facto and de jure, in fact and in theory, it is Win Gatchalian who was in control of the Senate. Pero ngayong hapon lang, binasura ng Korte Suprema yung petisyon ng guro na si John Barry Tayam na kumikilala na may quorum yung 12 senador. Ano pong epekto nito ngayon dyan sa Senado? Yun? Actually, that reinforces the block of Senator Win Gatchalian. Baka madaming misunderstand nung dismissal ng Supreme Court. Hindi sinasabi ng Supreme Court na mali yung quorum na 12. Hindi nila sinasabi na invalid ang election ni Senator Win as pro tempore and yung kanyang pag-act as acting Senate President. Walang ganun sinabi ang Supreme Court. Ang petition kasi ni Barry Tayam, while it is quote-unquote favorable to the block of Senator Win Gatchalian, ang kanyang prayer or yung kanyang goal ay for the Supreme Court to declare the quorum of 12 as valid and the election of Win Gatchalian as pro tempore valid. Yun yung kanyang prayer. So, does it mean nung dinismiss ba ng Supreme Court, mali na yon? The opposite is true? No. Ang ginawa lang ng Supreme Court, dinismiss yung petition ni Barry Tayam because ang sabi ng Supreme Court, hindi ikaw, Mr. Barry Tayam, ang tamang tao para mag-file ng petition. Wala kaming sinasabi sa merits, wala kaming sinasabi sa quorum, 12 or 13, Avellino versus Cuenco, wala. Walang sinabi ang Supreme Court. Ang sabi lang, wala kang standing or legal injury, wala kang sarili mong stake or interest doon sa kinakaso mo, kaya hindi namin yan pwedeng so sino desisyonan. dapat? Isa sa mga senador, ganon? Well, if we follow Avellino versus Cuenco, it has to be Senator Alan Peter Cayetano because he's the one claiming to still be the Senate President. But as I mentioned kanina, sabi nyo nga, mukha nung una, paprobable kay Alan Peter tong pag-dismiss ng petition kay Barry Tayam. In my opinion, actually, it favors the block of Senator Win Gatchalian. Why? Because it seems like that the Supreme Court is not interested na makimedel sa issue ng Senado because kahit naman walang standing si Barry Tayam, ang Supreme Court kasi, kapag may nakita siyang transcendental importance or ibang exception, it can intervene. Hindi siya nag-intervene. It means the Supreme Court does not think that the issue is something that it should intervene in urgently. Walang urgency. Kasi nga, why? De facto, nakikinig ang Senado kay Senator Win Gatchalian. Sabi niya, work from home. Nag-work from home ang mga tao. Nag-issue din ng memo si Alan Peter Cayetano. Sabi niya, hindi work from home. 8 to 5 p.m. ang working hours. May inisyu ng ganong notice Walang nakinig. si Senator Alan Peter Cayetano. But, hindi pumasok ang mga employees work from home. Sila, that's one. Second, maliban doon sa sinasabi kong land bank kanina, di ba? We have to notice, nag-issue ng notice si Senator Win Gatchalian
notice of pre-trial order. I don't know kung na-spot niyo yun. So sabi niya sa impeachment prosecutors, sabi niya sa House, sabi niya kay VP Sara, nag-issue siya ng notice, let's meet on June 18 para magkaroon ng pre-trial sa impeachment. Walang in-issue si Senator Alan Peter Cayetano na similar order. Only Win Gatchalian issued a notice of pre-trial. So what does that mean? Siya talaga yung acting Senate President. Kasi siya nag-issue nun as a presiding officer of the impeachment trial. So overall, itong dismissal ng petition ni Barry Tayam actually reinforces the fact na internal political issue, yung election ng Senate President, Senate pro tempore, ng leadership ng Senate, and the Supreme Court is more or less saying, hands off kami dito. For now. Sa Avelino versus Cuenco noong 1949, ganun din naman yung unang ng Supreme Court, di ba? Hindi rin muna sila nakialam. Ang Tama, unang desisyon nila, wala silang jurisdiction. yes. Hindi kami pwede makialam kasi may tinatawag pang political question. Yes. Hindi nakikialam ang Supreme Court kasi legal question lang ang pinapakialaman niya. Kung pampolitika yan, hey, hep. Hindi kami makikialam. Paano naging politika? Kasi numbers game Correct. Eleksyon ng mga senador. So sabi ng Supreme Court, ba't kami makikialam dyan? Kayo lang naman ang pwede bumoto sa isa't isa. Kami Supreme Court, hindi naman namin pwede iboto ang Senate President So kayo mag-ayos niyan. Yun yung first decision. So kailan pumasok yung SC doon? But, yun nga, ang kamalian ng ibang lawyers, hindi nila nabasa yung second decision. May second decision kasi nag-MR, nag-motion for reconsideration si Avelino. Natalo si Avelino sa first round, hindi siya pinanigan ng Supreme Court kasi nga wala daw jurisdiction. So sa second round, sabi ng Supreme Court, yes, we have jurisdiction and the quorum of 12 is valid out of 23 based on the reason na pag may nasa abroad or pag may nasa wala sa coercive jurisdiction ng Senate, hindi siya pwede sa counting of the quorum. So panalo doon si Senator, acting Senate President Win Gatchalian, legally from the Supreme Court, from the recognition by the House, from the recognition by Malacanang. I have to mention nung Avelino din, hindi kasi natatandaan din ng iba nating mga abogado kasi hindi nila tinitingnan yung history. President Quirino, back then, also recognized the election of Cuenco. And that was noted by the Supreme Court na ang recognize ng presidente ay yung paksyon ni Cuenco na valid. Why is that important? Because the Supreme Court will see, the political branches recognize each other, there's nothing to resolve. Bakit kami makikisali? Maayos naman yung galaw ng political branches. Pag nagsona ba si PBBM sa July 27, sino masusunod? Ang masusunod si Senator Win Gatchalian. Why? Because the House recognizes him, the President recognizes him. Papaupuin ba sa likod ni PBBM si Senator Alan Peter Cayetano habang nagsosona siya? Of course not. Why? Sa batasan nangyayari yun And then ano pang proof natin? Sinong na-invite sa coordination meeting for the SONA? Not the Secretary General of Alan Peter Cayetano, but the Secretary General of the Gatchalian block. Si if I'm correct si Bantug yata. Si Bantug. Yung isa kasi si Attorney Jose Montales. Ito si Bantug is the Secretary General of the Gatchalian block. Assuming may dalawang block but so far based on the recognition by the political branches who are co-equal co-equal to. So sino masusunod? Senator Alan Peter Cayetano who insists he's still the Senate President, or all the rest of the government from the CSC to the Office of the President to Malacanang to the House of Representatives and the Land Bank in terms of the most important aspect. Kasi Senate President ka nga, wala ka namang pinipirmahan. Saan ka pa naging Senate President? So, attorney, kung wala nang kapangyarihan pa si Senator Cayetano, hanggang saan naabot yung kanyang pangungunyapit sa power? Well, we all know kapit tuko talaga siya and hindi siya nagle-let go ng power basta-basta until talagang it's crystal clear, 200% clear, hindi lang pwedeng 100%. Ba't natin nasasabi to? Nung House Speaker siya, hindi siya nagle-let go. Kahit naklaro na may numbers na si Lord Alan Velasco, sinasabi niya, I'm still the House Speaker, illegal yung session ni Lord Alan Velasco. Until last minute, saka na lang siya nagsabi, okay, I resign or wala na akong paki dyan, I leave it up
to the Lord. So makakagulo kaya ito sa impeachment trial, sa darating na Yung SONA? dulo-dulo nito, baka Oo. mamaya madiskaril yung impeachment at baka magkagulo rin dun sa impeachment ay sa State of the Nation address, lalo na yung July 27, yun din yung araw ng unang resumption ng session. Sigurado ko walang gulo sa SONA eh. Kasi as I've told you, the House recognizes Senator Win Gatchalian. So hindi makakaupo talaga si Senator Alan Peter Cayetano sa likod ni PBBM. They will be the ones in control, not the Senate, because it's in the premises of batasan